Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion ngayon itong post ni Dr. Rob Rances. Title, notaryo ba talaga ang issue dito? Kasi yung abogada na nagpirma sa sworn affidavit ni Master Sergeant Gutesa, hindi daw siya ang pinalsify daw. So ito ang sabi ni Dr. Rances. Under oath na si Orly Regala Gutesa sa Senado. Mas mabigat yon kaysa kahit anong pirma o stamp ng notaryo. Yung notarize ay surplusage na lang, pampadagdag, hindi yon ang core ng testimony. Ginagawang malaking issue kasi obvious na diversion lang para makabawi ng dignidad yung mga tinamaan. Huwag tayong paluloko. Hindi tanga si Senator Marcoleta. Alam niya difference ng technicality sa totoong testimonya na sworn sa Senado. Sa hearing, sinabi na rin na si Gutesa mismo ang lumapit at nagpakita ng tapang. By the way, yung affidavit daw na nag-deny ng notarization galing pa sa opisina malapit kay Secretary Remulla. Coincidence? O mas malaking effort para i-discredit ang witness? Bottom line, huwag ilihis ang usapan sa notaryo. Ang totoong issue dito, corruption trail na ibinunyag ni Gutesa. Doon dapat nakafocus ang bayan. Dapat yung laman ng sinabi niya, doon tayo titingin. Hindi kung sinong nag-notary o hindi. Kasi nagsalita na siya. Nag-under oath na eh. I tell nothing the truth but the truth. Yun na yun. Kung totoong falsify, di kasuhan nyo. Kaya lang, tanong ngayon, naniniwala ba ang mas maraming taong bayan sa sinabi ni Gutesa? Mamaya, may post si Marine Colonel Ariel Querubin, living hero, Medal of Valor awardee. Nakakano, you made me proud as a Marine, sabi niya. May nabasa lang ako dito sa comments, na yung atras o pag-disregard ni Master Sergeant Gutesa sa Witness Protection Program. Di ba sabi niya sa kanyang sinumpaan, kaya humihiling ako ng tulong na sana mapasama ako sa Witness Protection Program dahil delikado ang kalagayan ko. Sinabi niya yan. Later on, nung malapit nang matapos ang hearing, sabi niya, hindi ko na kailangan ang Witness Protection Program. Grabe, no? So, anong dahilan? Ito, may nabasa akong comments. Marisa Soldia. Tingnan natin kung posibilidad ba ito. Sabi niya, kaya ayaw siguro ni Gutesa na sumailalim sa Witness Protection Program dahil alam niya baka manipulahin na naman siya ni Remulla. Sabi ko, nasyak ako. Hala? Kasi, kung ako ang nasa kalagayan niya, talagang mag-alala ko sa security ko at sa pamilya ko. Kaya, kailangan talaga Witness Protection Program. Dahil yan ang kanang gobyerno. So, bakit ayaw niya? Una, baka naman yung sinabi niya sa hearing na ayoko nang makadisturbo. Yun. Ayaw niya ng pabigat sa gobyerno. Pangalawa, dahil sundalo siya, sanay siya sa danger, kaya niyang proteksyonan ang sarili niya, plus may tropa siya, buong Philippine Marine Corps tutulong sa kanya. Kaya nga si Colonel Querubin, si General De Leon,
Mga Marines yan, let's protect our brothers. So yun, pangalawa. Pangatlo, baka ito na. Itong sinabi ni Marisa Soldiana, kaya ayaw siguro ni Gutesa na sumailalim sa Witness Protection Program dahil alam niya, baka manipulahin na naman siya ni Rimulya. Wise move. Kasi kung doon siya sa loob, Witness Protection Program, palagi siyang kausapin, palagi siyang ano. So ngayon, on his own, yung security niya, walang makikialam sa kanya. Ang makikialam lang yung close niya, yung mga co-marines niya o sino man dyan na gustong tutulong. So walang influence. So to me, it's a very wise move. Itong ginawa ni Master Sergeant Gutesa. Punta tayo sa post ni Colonel Ariel Kerbin, Living Hero, Medal of Valor awardee. Dito mo makikita yung tapang talaga ng Marines. Grabe, nakakabilib. Sabi ni Colonel Kerbin, Orly Regala Gutesa, yeah, you made me proud as a Marine. Hope other security detail who's similarly situated will come out if they too are bothered by their conscience. Ito ang aabangan natin. Baka maraming ma-inspire. Kasi sabi ni Gutesa, sa trabaho niya kay, may mga kasama niyang Marines doon. Meron ding other branches of government. Yan, mga sundalo yan eh. Branches of service, AP. Mga sundalo yan. Pag gumalaw yung patriotism, love of country, lalabas din. Bakit si Gutesa lang magsasalita? Magsalita na rin ako. Patay sila ngayon. Pag maraming lalabas. Okay, magbasa tayo sa mga comments, ha? Ang dami kong nababasang comments. Pabor, naniniwala kay Master Sergeant Gutesa. Arvin, iba talaga ang Marine, sir. Animod, Donamod, once a Marine, always a Marine. Oscar Diego, hopefully other comrades of Top Gutesa, who are also member as security detail of Saldico, will come out and give their testimony on the next Senate hearing. Good job, Top Gutesa. Baka sa sunod na Senate hearing, 2 o 3 na naman ang surprise witness ni Senator Marcoleta. Sakit ng ulo nila. So, battle sa Court of Public Opinion. Ako, paniwalang-paniwala ko sa sinasabi ni Master Sergeant Gutesa, you cannot put a good man down. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talaandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila. Nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Ako sa area ni Bae Makabulig, so mag-abono mi sa iyang tanom nga kape. So muna ni ang itsura sa kape ni Bae Makabulig nga isa pa kabulan tambok kaayo. So bago pa ni naabunuhan ka isa pa man siya kabulan. So pagatabunan para gyud nga musuyop gyud og abono ang kape. Kining tanom ni Bae Makabulig, 1,800 ni siya. Sa pagkabulan apan upat na ang iyang sanga Tanom ni Bae Makabulig. Ug karon man sa pag-aabono maga-spray na pod.
karon maupod niya ang area ni Dato Landang. So 1,800 gyapon ang iyang tanom. So muna ni ang itsura sa kapi ni Dato Makalandang kay mo ni siya ang unang tanom. Kapan ang iya ni bae makabulig ulahin na to siya nga gitan. Mga tagas na gyud oh. Mga dagko na pod. Taganay sanga sa duha ka bulan ng tanom ni Dato Makalandang. Among tanom na kape 14,550. So salamat kayo sa Ginoo sa nagsuporta sa among pagpanan.